Ayan. Kalokohan din tong party list system na ito. Sa totoo lang po, malaking kalokohan, malaking panloloko, at malaking kabastusan sa intensyon ng batas at malaking kababuyan, ito pong ginagawa nilang ito. Hindi naman lahat, pero karamihan po sa kanila. Yeah. Binaboy na po nila ang sistemang ito. At tayo po mga Pilipino, unfortunately, mas makararami po sa atin ang wala pong alam dito at nagpapadala po sa kung ano-ano pong mga pangako at kung ano ho mga propaganda nitong mga grupong ito. But at the end of the day, wala silang silbi sa bayan. Yan po yung aking diretsahang sinasabi. Ganitong klaseng politiko at public servant ba ang inyong iboboto at ihahalal? Trending at pinag-uusapan ngayon sa social media at pinandidirihan ng taong bayan ang ginawa na ito ni Attorney Migs Nograles at ang kanyang nobyo. Yes. Magandang morning sa atin lahat, mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Hay, nako. Ano na naman itong kumakalat? Iskandal. Ay, isa kang public servant. Isa kang kilala. At isa kang makakalaban ni ni Baste. Tama ba? O, tama. Tapos may dila-dila tayong nakikita. Naku po. Paniniwalaan pa kaya ito? Kumbaga sa mga isang palabas, Nakakaumay, mga kasama. Dahil meron hong kumakalat, Bili mo, nagdilaan. Ano nangyari sa mundo? Pinakita mo pa sa mga taga Davao at buong Pilipinas, at hindi lang Pilipinas. Marami hong makakapanood na mga bagay-bagay na dapat hindi nakikita sa isang public servant. Mga kasama, hindi ko lang mawari, isang halimbawa lang ito na ang taong ito, sabi ni Aring Margarita, ewan, kayo na ho mag-explain. At si Chikadora si Robin ata, ito kasama natin ngayon. Si Robin na ho magpapaliwanag sa inyo kung ano ito. At sa dulo ng ating video, panoorin nyo kung paano balasahin ni Manong Ted itong mga bakulaw, at itong mga yung mga party list. Ito na, ipasok na natin. Mano, Chikadoro, pasok mo. Ganitong klaseng politiko at public servant ba ang inyong iboboto at ihahalal? Trending at pinag-uusapan ngayon sa social media at pinandidirihan ng taong bayan ang ginawa na ito ni Attorney Migs Nograles at ang kanyang nobyo. Hindi ba't nakakahiya at tila hindi magandang ehemplo sa mga kabataan? Ganito na daw ba mag-celebrate ngayon ng New Year? May padila. Happy New Year, Congress. The 19th Congress, the worst in our history. Remember Benny Abante? Giving a new meaning to the phrase, dilaan mo. In fairness to the guy, dude, mas mahaba ang dila kaysa sa girl. #bigaon, #maging chino ka man. Samantala, nagtataka naman ng mga data. Ito na. Kung ikaw ay isang matinong public servant, kahit naman siguro, sa mga private gathering, okay, hindi mo gagawin yan. Di ba? Kung ikaw ay iniisip mo yung reputasyon mo balang araw, kung sino man ang makakakita ng isang mamayan itong video na ito ng ating mga kababayan, siguro yung image mo ay mababago. Lalo na ikaw ay magtatakbo muli sa Davao. Nako po, Rudy, anong nangyari sa'yo? Wala ka nang simpatya sa mga taga Davao, di lalo mo pa sinira yung karir mo. Kaya sabi ni Ate Leticia, Hi, Davao.
Davao. Shoutout sa mga taga Davao, Mindanao, Bisaya, Cebu, Manila, Luzon. Shoutout po sa inyo ha. OFW, migrante. Pero bago natin simulan, syempre ang ating talakay reaksyon. Isang like, isang share. Good sa po tayo dyan. Teachers, why are PMA fund in the education budget? Ayun ang usapin dito eh. Diba? Nauulit at nauulit ang question. Kaya nga, sinagot siya ni Cielo Magno, ni Prof. Cielo Magno, na dapat itong mga pondo ng PMA education, bakit parang questionable kasi? 'Di ba? Hoy, buloy, ha? Budol. Ano nangyari? Nakaka-dismaya na. Kaya mamaya, tabangan mo yung banat ni Manong Ted dito. Abangan nyo mga kasama. Tuloy natin to. Zen's a teacher na bakit ang Philippine Military Academy, Philippine National Police Academy na ang kanilang pondo ay napunta na sa education sector. Kaya't si Jason Za ay napakomento. Panlolokong wagas. Pondo ng PMA at PNPA isinama sa DepEd para palabasin na tinaasan ng budget sa edukasyon. Budol pa more bonget. Kunwari tinaasan ng DepEd ng over 1 trillion pesos pero mataas pa rin ng DPWH fund na over 1 trillion pesos. Pati AKAP fund, maintain pa rin ang fund. Lahat gagawin makapagnakaw lang. First time in Philippine history Tama. na sinama yan sa DepEd. Nakakasuka ang presidente na to. Maging ang influencer na si Madarahog ay nagtaka na rin na tila bakit ang PNPA, PMA at iba pa ay under na ng Department of Education. Kaya nga, yun yung tanong natin kanina eh. Bakit ganun ang ginawa nila? Para pagtakpan siguro, yung bito-bito pick na ginawa nila. So, hinokos-focus daw di umuno, sabi ni Josephine dito. Kuya Good, hinokos-focus lang yan para may nasabi silang bito-bito pick. Pero ang katotohanan yan, gagawa ng paraan para mapirmahan. Tapos yung AKAP, di ba? Ano nangyari? Nagbaykam-baykam, wala rin. Di ba? Maraming hindi pumirma, napirmahan din. Maraming tumutol, maraming lumabas na boses, pinaliban muna, at 30, tulog ang tao, pinirmahan. Sabi dito ni ating Jerry din, pinirmahan din. Malaking panluloko na raw yan, di umano, sa taong bayan. Hay, ano pa? Di ba? Isang malaking panggagagoy sa taong bayan itong ginagawa ng mga ito. Kaya ito si Madarahog ay nagsalita na rin. Tuloy natin. Na bakit ang pondong nakalaan dito ay napunta na at nailipat sa DepEd. Kung iisipin natin traditionally, ang PMA ay under nga ng Defense at ang PNPA ay under ng DILG. Iniisip tuloy ngayon ng mga netizens at ang influencer na ito na tila isa ito sa naging paraan upang masabing tumaas ang budget ng Department of Education. Kung magkataon nga na totoo ang lahat ng ito, abay nagkakalokohan na daw. Yan, di ba? Na ang budget ngayong taon ay unconstitutional. Alamin natin kung bakit. Panoorin ang buong video. Kahit na sino pwede sumagot at pabulaanan ang sasabihin ko. Totoo ba na ang budget ng Philippine Military Academy, Philippine National Police Academy, Development Academy of the Philippines at ang National Defense College ay under na ng Department of Education? Pakisagot naman para mapaliwanagan ang taong bayan, bakit nailagay ang mga budget ng mga
binanggit kong academy papunta sa DepEd. Yung mga eskwelahan na yan, bakit napunta sa DepEd? Traditionally, ang PMA ay under ng National Defense, ang PNPA ay under ng DILG, ang DAP or Development Academy of the Philippines ay under ng DILG, at ang National Defense College ay under ng Department of National Defense. Bakit napunta yan sa education ngayon? Yan ang tanong. Para ba tumaas ang budget ng education at sabihin na mas mataas pa rin yung education kaysa sa pork barrel ng DPWH? O, di ba? Tanong ko lang naman yan. Anyone pwedeng umanswer, di ba? At pabulaanan at pasinungalingan yung sinasabi ko. Bakit? Nakakabahala po ito eh. Kung totoo ito at kung ito ay nangyari talaga, kasi ang budget ng DepEd ay nasa 726 billion lang yata or close to 800 billion. Ang original budget niya at yung original budget ng DPWH ay 1.13 trillion. Bakit nang binawasan ng 26 billion ni President Marcos yung DPWH para maging 1.007 trillion, bakit tumaas ng 1.055 trillion? Eh, alam na. Oo, Sir Madarahug. Alam na, ha? Tinatanong pa ba natin yan? Sabi nga ni Kuya James dito, alam na yan. Dahil magkadugo yan Oo. Hindi pwedeng alisin yung kap. Ha? Oo, yun daw ang magbubuhay sa... Ano naman si James? Grabe naman to. Sa totoo lang, sa totoo, sabi ni James. Kaya ito, sasagutin yan dito sa usapin na yun. Bakit ganito? Anong say ng pondo para sa ayuda, mas pinalaki raw? Ito ang sagot dyan. Kaya, sabi ko nga sa inyo, lagi kayong manunood ng ating mga reaction video. Anong sasabihin ng mga magagaling na budget analyst dyan sa usapin na yan? Ito ang sagot dyan para malaman natin. Ito na, pasok mo. Ito pa yung isang anggulo na kini-question ngayon, lalo pa particular ng Teachers Dignity Coalition. Itong ang ginawa nga nila, just so pumasok dun sa kasi yung constitutional prohibition, di ba? Sabi nga doon, nakulabag sa 1987 Constitution yan kasi yung pinakamalaking allocation binigay sa DPWH with 1.113 trillion. So ang ginawa ngayon ng palasyo, nilakihan nila yung para sa edukasyon, just so to overcome that constitutional prohibition. Pero ngayon, ang punto naman nila ngayon, kine-question nila, bakit pa din naman itong pati yung PMA, ang PNP Academy, itong Public Defense College of the Philippines, lahat ng Local Government Academy, Philippine Public Safety College. Pati itong mga ito, National Defense College of the Philippines, pati ito parang counted na. I don't know if you would know if this happened in the previous budgets, or if this is allowed to be counted under the education sector. Ganong meron, dati daw kinukuha nila yung alokasyon nila from the respective departments, no? Yes. Actually, historically, hindi naman talaga kasama ang mga learning institutions ng government that cater to civilian and military personnel sa pag-count ng education sector budget. It used to be talagang just DepEd. And then over the years, because of changes in policy sa education, nagkaroon tayo ng free tuition law, eventually nakasama na sa count yung budgets for CHED para sa free tuition, yung budgets ng SUCs, budgets ng TESDA para sa textbook education. But yung mga eskwelahan o yung mga academy na nabanggit niyo po kanina, hindi talaga yan kasama sa computation. But even then, ang dapat nating balikan na prinsipyo ay kung ano ba yung sinasabi ng konstitusyon. Ang sinasabi ng konstitusyon, education para sa ating mga mamamayan. At alam naman natin na malaki ang education crisis. So I think there's a fundamental question with how the education sector is defined. Hindi lang po yung pag-compute ng education budget ang questionable dito, kundi yung pag-compute din ng public works budget para palabasin na mas mataas ang education. In fact, ang ginawa ng BICAM, binawas ng 82 billion yung convergence projects
ng DPWH from the total 1.1 trillion budget of DPWH. And I keep saying on social media that this is wrong because DPWH only implements infrastructure projects and the convergence projects are also infrastructure projects. In fact, dyan nakalodge ang maraming congressional insertions na ginawa ng BICAM. Hindi lang itong para sa 2025 budget but even in previous years. So I think it's ripe for a constitutional case to be filed in the Supreme Court. Yan. So, para kayo lang natin narinig yung convergence. Yes, I was going to ask nga Ano yung ano ba yung convergence, Ms. Aiza? Kung 82 billion was deducted, ano yung sa convergence? How does that affect us? Yes. Sa totoo lang yung convergence project, originally, ito yung mga infrastructure projects katulad ng tourism road infra na ang pagde-decide kung anong mga projects, kung anong mga infrastructure at kung saan ang mga locations ng mga projects na ito ang popondohan ay ginagawa ng DPWH and DOTR in the case of tourism roads. Ito sa current administration, nakita natin na medyo bastardized na rin yung design ng convergence program kasi dapat ito hindi lang DPWH ang nag-decide kundi iba-ibang ahensya base sa objective na basis ng mga priorities ng mga ahensya at sa objective na realidad na nasa ground. Kaya lang ang nangyayari ngayon na ilagay na under the convergence program yung mga hyper-local projects na napupunta sa mga congressional districts. Halimbawa nito yung mga multipurpose halls, yung mga maliliit na local roads and projects, mga drainage works, flood control. Hindi natin sinasabi na hindi ito kailangan ng mga lokalidad, pero ang sinasabi natin, kailangan nating mag-prioritize strategically kasi nga hindi naman labis-labis, wala namang surplus na pondo ang gobyerno ng Pilipinas para pondohan natin yung kung ano-ano lang na projects na wala namang impact para sa sustainable development ng bansa natin. So just to clarify, so parang you're saying, itong mga convergence projects, this is the macro. Pero itong mga hyper-local projects, ito yung mga micro na mas maliliit na dapat... Yes, exactly. Okay. Now I get it now. Okay, convergence and hyper-local projects. So this is already the new pork. In other words. Yes. Na talagang, so itong mga infra projects, ang pork, not the ayuda, not the AKAP, kasi I thought it's more the AKAP eh. Yun. Actually, what do you think of the AKAP? Both. Doon nilagay. Both. Kasi nung bago na-abolish yung PDAF, kung matatandaan natin nung 2013, sinabi ng Supreme Court na bawal na ang post-enactment authority o yung pakikialam ng legislator sa national budget pagkatapos itong maipasa ng Kongreso. Ito. Bakit ngayon kahit nagkaroon na ng batas diyan sa mga mambabatas, bakit pa rin nakikialam pa rin sila? Lalo na yung isang malaking lulong. 'Di ba? Nagkaroon na ng batas sa Supreme Court na bawal makialam pagdating sa mga ganyan ang mamabatas. Yun, siyempre, mawawalan sila ng, alam nyo na, yung kanilang mga pakinabang. Kaya gigil na gigil dito si Manong. Mamaya bibirahin niya. Kaya masarap talaga pag nakikita mo na itong boses na ito ang nangingibabaw. Kung ito si Manong Ted, tumakbong senador, nag-file, mananalo to Ito aabangan ko. Kasi ito may boses talaga. Kahit na kinukontrol siya ng kanyang marami dyan, ng kakagigil. Parang ayaw siya paerehin. Pero may boses. Kung ito tatakbo sa susunod, 2028, mag-isip siyang tumakbo ng o anumang posisyon, susuportahan ko to si Manong Ted. Ito lang nakikita kong talagang may boses, no? Kahit kung sino man yung pagtatanungin niya, kung ayaw niya talaga doon sa tao na yon, bibirahin niya nung alam mo yung may pahapyaw? Kaya doon sa mga kababayan natin na alam na natin kung ano yung mga basura at trapo, sa mga distrito nyo, itapon nyo na yan. PDP line, mangangampanya naman ulit ako. PDP line, tapos solid nyo na yung dalawang ipasok nyo na pala, yung dalawa na pwede natin isingit, si Doc Willie Ong tsaka si Richard Mata. At doon naman sa party list, no? PPP, party list, Duterte party list, Panaw party list, at Sagip party list ni Senador Marcoleta. Sigurado. Pagbabago. Tuloy natin to.
talagang traditionally merong tinatawag na hard projects and soft projects ang mga legislators. Yung hard projects, ito yung mga hyperlocal infrastructure projects. Hindi nga natin masasabi na nasa DPWH lamang yan kasi naging sky's the limit. Yung sa practice na ginagawa nila, there could actually be infrastructure projects na nakalodge, halimbawa sa NIA para sa irrigation, halimbawa para sa DA. The other side of it are also the soft projects of the legislators. Ito yung mga ayuda types of programs kagaya ng AKAP, kagaya ng assistance to indigent individuals na nasa budget ng DSWD, kagaya ng medical assistance to indigent patients. Ito yung sistema ng guarantee letters kung saan yung mga ordinaryong Pilipino pipila sa mga opisina ng legislators para humingi ng medical assistance. So, katulad din ng tupad sa DOLE, ito yung mga soft projects na gustong-gusto ng mga legislators na palakihin ang pondo. Bakit? Ayan ang tanong. Doon sila makikinabang eh. Sabi ni Ate Maureen. Oo, yung mga yan, kita mo yung AX na yan, di ba? Ay, yung 4-piece. Sa 4-piece, hindi sila makadrobo. Gumawa sila ng way, gumawa sila ng paraan. Na ano? Doon sila kikita, sabi ni Ate Maureen. Kaya goods. Yan, para-paraan lang yan. Para doon sila kumita. Kasi, pag pinangakuha nila yung mga taong bayan, nabibigay nila 5,000. Ang suma total nun, 2,000 o 1,500 lang ibibigay sa tao. Yung natitira sa 5,000, kanila na yun. Ha? Grabe, ibang klase, no? Talagang para-paraan. Ano pa? Sino pa makikinabang? Yung mga bakulaw na nasasay sa distrito. Yan yung mga makikinabang. Talagang sa totoo lang yan. Kaya ngayon, eto, tapusin nyo hanggang dulo. Talagang, mapapakinggan nyo kung ano yung mensahe dito, kung ano yung bira dito, kung ano talaga yung galing ni Manong Ted dito. Talagang ibang klase ang both. Malaki pong kalokohan din tong party list system na ito. Sa totoo lang po, malaking kalokohan, malaking panloloko, at malaking kabastusan sa intensyon ng batas at malaking kababuyan, ito pong ginagawa nilang ito. Hindi naman lahat, pero karamihan po sa kanila. Binaboy na po nila ang sistemang ito. At tayo po mga Pilipino, unfortunately, mas makararami po sa atin ang wala pong alam dito at nagpapadala po sa kung ano-ano pong mga pangako at kung ano mga propaganda nitong mga grupong ito. But at the end of the day, wala silang silbi sa bayan. Yan po yung aking diretsahang sinasabi. Dahil sa pangyayari po sa PhilHealth, tahimik sila. Sa pangyayari sa budget, tahimik sila. Pagkatapos po ng halalan, sila po ay miyembro ng pinakamalaking sindikato sa bayan na ito. Nauso na naman itong mga, alam mo na, mga pampaswerte, fear of the stake na naman daw ngayon. So si Brad nga, ito, officiating po ito, no? Sa mga kasal, di ba? So may mga imbitasyon ka na natatanggap, right? Sa imbitasyon, lagi sinasabi kung ano yung petsa. Ano pa nakasulat doon? Year of the Lord. In the year of the Lord. Tama? 2020. I was to jail. May ads lang ho Abusin niyo yung video mga kasama. It's none other than the MSLEAP phone. 5. Diba? Opo. Hindi nakalagay doon year of the snake. Correct. Or year of the rabbit. Wala namang ganon. Nakaasalalay ba talaga sa kung anong animal yung taon ngayon? Although maraming ahas ngayon, Brad. Easy. Oo. Kasi ngayon, pwede ko sabihin, our 2025 national budget is dedicated in the year of the crocodile. Mas marami sa akin naman galing yan. Hindi sa'yo babagay yan. Ngayon daw po, more than 70%. More than 75%. My gosh. This is a broken system, no? Ito hong ating party list system na ito. At mukha pong hindi natin natatanaw ang solusyon dito in the near future. Dapat maging specific yung batas Dahil po doon sa mga butas sa batas, nagkaroon po ng legal na mga lusot dito po sa party list. Wala namang monopolya sa mga gustong maglingkod sa bayan. Yun ho bang ikaw namimigay ng ayuda sa iyong distrito o lugar? O yung bang meron kang opisina na pinipilahan ng kung sino man at binibigyan mo ng mga sulat na iyan o anuman pong mga itinutulong mo? Diba? Lingkod yun. Paglilingkod yun. Fine. Pero higit doon, ano pa ang ginagawa mo? Diba? Halimbawa, gawa tayo ng election segment.
O sige, sa lahat ng tumatakbo sa party list, guess namin kayo dito. Pero wala kayong control sa katanungan namin. Kasi ang unang tanong ko sa inyo, ano ba business interest mo at ng iyong pamilya? You know, first, para namang ano yan, Ted? Para namang walang presumption of regularity. Para namang pinagdududahan mo ang lahat. Dapat sa panahong ito, tanggalin na po natin yung presumption of regularity kasi irregular na po ito eh. Yun, totoo. Ano ba interest ng pamilya mo? Yung business interest, yun ang unang-unang katanungan. Dito pumapasok yung mga bakulaw na kontratista. Marami hong bakulaw na kontratista. Kaya gustong-gusto nilang sumanib sa mga sa mga boss nila. Kasi sila ang kumukuha ng proyekto dyan. Kaya nga laki ngayon ang pondo ng DPWH eh. Sipin nyo. Kaya nilakihan yun, paghahati-hatian daw di umuno, sabi ni Ate Mervin, ng mga bakulaw na kontratista. Alam ni Manong Ted eh. Tuloy Manong. Di ba? Pati sa mga gustong maging senador. Anong plataforma Hello? Puro pagbabalat kayo po yan. Puro pangako po yan. Ang unang tanong natin, ano ba ang business interest mo? Ano ba ang sitwasyon mong pinansyal ngayon? Sa isyong ito, kaya nangyayari ito dahil hinahayaan natin na yung sistemang maganda babuyin at patuloy pong binababoy dahil nga din sa parabagang tahimik lang tayo at wala tayo mismong pagbabago sa ating pong mga sarili bilang mga botante. Ibigay na po natin yun. Paano pa ang Supreme Court na maari mong dulugan na naman ng panibagong kaso? Diba sa isyong ito ho ng party list? Sino pa ho mapupunta doon para maghain po ng panibagong kaso? Ang grupong bayan na naman. Bayan o bayan muna na pinupulaan po dahil daw ho mga kaliwa. Sa totoo lang, ako iboboto ko bayan muna. With all due respect sa inyong lahat. Kasi palagay ko, sila ang nakapagbibigay sa akin ng serbisyo. Ini-endorso ko. Ako personal. Kasi sa akin, sila may pakinabang sa bayan. Ang bayan may pakinabang po sa kanila. Kasi sila ho ng mga masigasig lang eh. Sino iboboto mo na party list group? Di ba? Ba't mo iboboto sila? Di ba? Kasi nadala ka sa patalastas. Sadala ka sa mga anyo ng mga plastic. Hindi ba? Nako, sa totoo lang. Alam ko din po sa mga panahong ito, batid ko. Na ngayon po'y balik sa opisina, balik trabaho, balik realidad, balik sa haba ng pila ang mga Pilipinong humihingi ng tulong sa mga politiko para makapagpagamot. Ang mga alipin ng mga politiko. Sinasadya nila na sa kanila pumilang mga tao. Totoo yan. Dahil doon sa ganung mga pagkakataon, yun ang paraan nila para kumuha ng boto. Sa totoo lang. Diba? Kaya kagustuhan nila na itong mga kababayan natin ay lumapit sa kanila para makuha nila pagdating ng panahon. Sa totoo lang, di ba? Tuloy. Nagkakaroon ng sense na nasa kanila talaga ang poder. Na hindi ka matutulungan kung hindi ka pipila sa mga politikong ito. At yan po sana ang ating dapat na matakasan na bilangguan. Ang bilangguan ng maling kaalaman at informasyon at ang bilangguan ng maling sistema. Kawika po ani balagtas. Kahit pabilhin mo ang lahat ng bilog na prutas, kung ang bibilugan mo naman sa Mayo 12 ngayong halalan ay mandurugas. Yan. Araw-araw ka pa ding magiging malas. Kaya dapat maging wise tayo sa darating na halalan, Manong Ted, no? Malamang mga tulog pa yung mandurugas na yan at napuyat kagabi at pinag-uusapan na kung paano nila nanakawin ang pera ng bayan. 132 araw pa ho ng ating pong pagpapabola at pagpapabudol na naman
So meron po tayo dito magandang magandang kasabihan kasi nabanggit nitong si Rhea kanina yung mga alam niyo yung mga lucky color, mga charms, sorry po sa mga naniniwala diyan, ginagalang po naman natin 'yan, ano ho. Kaya nga ako tandang-tanda ko pa dati, although ito ho ay akin ng iwinaksi, no. Yung bang ugali mo na para daw laging may laman ang iyong bigasan, punuin mo yung bigasan mo sa pagpasok ng bagong taon. Lahat na ng mga mga patis, toyo, lahat yan. Dati-rati ginagawa din namin yan, pati yung pagsalubong po ng mga may bilog-bilog. Di ba? Alam mo yon yung ganun pong kaugalian. Dapat meron ka laman na pera sa bulsa mo. Maraming ganyan. At ginagalang po naman natin yan, yung ganyan mga paniniwala. But at the end of the day, mga kapatid, nasa sa atin pa rin po ito. Diba? Hindi sa iyo darating ang buenas kung talagang hindi ka magsisipag. Ito po ay napaka-importante kasi nga ang problema po sa bayan na ito, sa ginagawa po sa atin na panloloko ng ilang pong mga opisyal ng bayan, nananahimik po tayo, hindi ko mapagwari. Kaya nga minsan rin naisip ko, ano ba ang problema sa bayan natin? Kung bakit ba ho tayo hindi umuunlad? Minsan kasi kung magbabasa ka ng mga artikulo, manonood ka sa mga makabuluhan ng mga palabas, tungkol nga sa pag-unlad ng ilang po mga bansa, basically po sinasabi talaga, nasa choice ng leader. Sa pagpili po ng mga nanunungkulan. Kaso po, sa ating bansa, parang di mo maintindihan, ano ba dapat mauna, itlog o yung manok? Di ba? Oo, ito ba ay dahil po sa kamangmangan ng iba, kahirapan ng marami na sinasamantala. Ngayon ho kasi hindi maitatanggi, di ba? Kahit na po hindi ngayon presidential election, midterm po ito, pero doon pa lang po sa pinipili, sa sinasabing gusto nilang piliin, alam mo na may problema ang bayan. Sa uri po ng gusto ho nating iluklok sa pwesto. With all due respect. Mahirap naman po nating kumbaga isa-isahin sila dahil lahat sila makakaaway mo. Sabi nga ng isang nakapanayam natin na political analyst, no, yung parang bagong makinarya na ngayon sa kampanya talaga yung social media. Oo. Pero before the advent of social media, ganun na rin naman Ganun na rin. Na-impose lang talaga, napalakas lang talaga, lalo yung panloloko sa ating mga kababayan. True. Even before itong social media, ganun na po nangyayari nga Kaya kailan ba mo magbabago ang ating pong mga kababayan sa pagpili po ng mga manunungkulan sa atin? Mawalang galang lang po. Kasi ngayon, sa totoo lang, ang dami pong mandurugas na gusto raw maglingkod sa bayan. Ibig sabihin, nagsimula kang... Ayan na mga kasama harap-harapan na ho yan. Kaya kung kayo, alam nyo yung mga manduruga sa distrito nyo, tapon nyo ho yan. Huwag nyo pamapwestuhin. Sayang lang ho ang magiging puntos nila na binigay nyo. Kaya isipin nyo mabuti kung may mga bahid ho ng mga korupsyon, may mga bahid ho ng baho, may bahid ho ng pagnanakaw, yung mga tao na alam mong kung may question doon sa mga namuno na magaling, kilala nyo naman yan. Marami niya sa kamera. Mga bakulaw dyan. Itapon nyo. Swak nyo sa inidoro. Kaya lagi kong sinasabi, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka. Huwag kang papahuli sa mga issue at reaksyon ng bayan. Ito lang ang panoorin nyo. Si Kuya Goods. At mamayang hapon po, meron po tayong upload. Siyempre, hindi po tayo nawalan ng upload. Tuloy-tuloy lang tayo sa pag-upload. At patuloy na dumadagdag po ang ating subscribers. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye!